babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Ito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 24 na po sa buwan ng Setyembre 2024. Pasada Balita. Budget deliberation ng Office of the Vice President muling inisnab ni VP Sara. Kapalaran ng nasabing pondo, ipinapaubaya na sa Kamara. Pasada Balita. Dismissed Mayor Guon, negatibo sa TB, mananatili sa isang regular cell. Pasada Balita. Pagcor official, kumambyo sa impormasyong may dating PNP chief na tumatanggap ng Pogo Payola. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, surplus sa budget o sa balance of payment magtutuloy-tuloy hanggang sa susunod na taon ayon sa BSP. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 7 katao patay sa malawakang pagbaha sa Japan. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng update sa nagpapatuloy na 2024 PBA Governors Cup. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Tuluyan ang ipinubaya ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ang desisyon hinggil sa 2025 budget ng OVP. Kaugnay ito sa gaganaping ikatlo at huling pagdinig ng Kamara sa pag-aproba ng proposed budget ng OVP bukas. Batay sa ipinadalang liham ni VP Sara kay Lanao del Sur Representative Zia Adyong, ang designated sponsor ng 2 billion pesos budget ng OVP, naisumiti na nila ang mga kinakailangang dokumento sa Kongreso kaugnay sa kanilang hinihinging budget. Nakalagay din sa liham ng Vice Presidente na alam na ito ni na House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairman Zaldi Co. Pasada Balita. Samantala, posibleng ninanais ni VP Sara na pagandahin ang kanyang imahe sa publiko matapos ang mainit na budget deliberations ng OVP sa Kamara. Ito ayon kay Dr. Froilan Calilong, isang political analyst, matapos mabalitang nakipagkita ang Vice Presidente kay dating Vice President Leni Robredo. Ipinunto ni Dr. Calilong na nakita ng publiko ang pagiging matapang ni VP Sara, kaya malaki ang posibilidad na mabago ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa dating ikalawang Pangulo. It might appear as an act of goodwill kasi, no? Pero it could have underlying political calculation. So for VP Sara, this meeting may help soften her image, especially in light of recent controversies na kinakasangkutan din niya. When you try to align yourself with someone like Robredo, which is known for her integrity and pro-poor initiative, VP Duterte could be signaling perhaps an openness to more inclusive governance and distancing herself from hardline politics that was previously a mark of her father's administration. Ipinunto rin ni Dr. Calilong na hindi rin maikakaila sa mata ng publiko na posibleng may politika sa likod ng pag-uusap ng dalawang vice-presidente.
when we know that the 2025 elections is just around the corner. The implications for the 2025 elections is very clear. This meeting could be viewed within the context of the upcoming midterm elections, as Duterte's gesture might be a way of appealing to a broader electorate, particularly yung Leni Robredo, which consists of middle-class voters and those in progressive sectors. No? So building bridges with the supporters of Robredo could benefit Duterte's political capital. Yan po ang tinig ni Dr. Floylan Calilong, isa sa mga kilalang political analyst sa bansa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Malabong magkaroon ng alyansa sa pagitan ng dating Vice President Leni Robredo at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Ito naman ang iginiit ng long-time na spokesman ni VP Robredo matapos bumisita ni VP Sara sa tahanan ng dating Vice Presidente sa lungsod ng Naga. Ayon kay Atty. Barry Gutierrez, nakabase ang former Vice President sa prinsipyo kung kanino siya makikipag-alyansa. Kaugnay nito, personal din anya siyang naniniwala na may ibang intensyon si VP Sara sa kanyang pagdalo o pagtungo sa tahanan ng dating Vice Presidente. Kabilang na anya rito ang gumawa ng ingay at intriga. Pasada Balita. Naayon na rin mismo sa ating panayam kay Atty. Barry Gutierrez kahapon, mukhang masasabi niyang naging successful si VP Sara sa kanyang paggagawa ng ingay at intriga. Pasada Balita. Sa iba pang detalye ng ating headlines, kinumpirma mismo ni BJMP spokesman Jail Superintendent J. Rex Bustinera na negatibo sa tuberculosis si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Una nang nakitaan ng posibleng impeksyon sa kaliwang bahagi ng baga ang dating alkalde matapos sumailalim sa medical examination bago ilipat sa Pasig City Jail. Bukod dito, sinabi rin ng BJMP official na negatibo rin ang dating mayor sa COVID-19 test at cleared din ito sa blood test. Dahil dito, isasama na si Guo o si Alice Guo sa regular na selda kasama ang mahigit 40 inmates sa nasabing piitan. Pasada Balita. Mananatili sa Pasig City Female Dormitory si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos maglabas ng panibagong desisyon ng Pasig City RTC Branch 167 na muth o wala ng bisa ang naunang kautusan nito na i-hold ang paglipat kay Guo sa Pasig City Jail. Ito'y dahil na ilipat na ang dating alkalde sa nasabing piitan kahapon ng umaga. Bukod dito, hindi na rin tuloy ang pagdinig sa mosyon ng kampo ng dating alkalde na manatili ito sa PNP Custodial Center sa Campo Crame, Quezon City dahil sa sinasabing banta sa buhay nito. Nakadakda sana ang nasabing pagdinig sa Setyembre 27 kasabay ng arraignment at pretrial sa kasong qualified human trafficking ni dating Mayor Guo. Pasada Balita. Samantala tayo po'y pinalad sa mga oras na ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan na makakausap ang isa sa mga dating hepe ng pambansang pulisya. Sa katauhan po ni dating PNP Chief Oscar Albayalde. Jen Oka, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Yes, John, magandang umaga din sa iyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayong umaga. Alright, unang-una sa lahat, Jen Oka, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kayo makapanayam para muli namang mahinga ng reaksyon hinggil dito sa nagbabagang balita na ikangay gumulantang sa ating lahat, lalo na sa inyo, nakabilang po sa mga dating naging ama ng pambansang pulisya. Alright, banggitin ko na. Anong unang-unang naging reaksyon nyo, Jen Oka, nang marinig ninyo itong balitang ito or aligasyong ito mula mismo sa isang dati pamanding miyembro ng Intelligence Service ng AFP? Jen Oka. Well, yes, John, no, nakakabigla po yan yung isang napaka-irresponsabling statement ng isang military officer at that, no? At hindi lang po siguro ako yan, and I'm speaking in behalf of the siguro yung sinasabing 24 na
ex-chief PNP dahil nagbigay na nga po sila ng pahayag na talagang kinukondena yung statement ni General Villanueva na sweeping statement na yon na parang lumalabas parang narinig lang niya sa isang kwentuhan, unverified na information pa Opo. nga po yun, no? Opo. At it's unfair, lalong-lalo na po doon sa mga medyo, wag na nating sabihin matanda, John, baka magalit sa atin, pero yung mga matagal na pong nag-retire, no? Opo. In the likes of sina General Aglipay, hanggang doon po yung yung iba nga po, alam ko, wala na, no? Tapos sasabihin ng PNP din na they will investigate all the 24 former chief PNP. Opo. No, at alam ko po, medyo talagang alam naman natin, John, na na-experience natin yan, talagang masakit po yan, lalo Opo. na sa ating pamilya. Alright. Hindi lang po sa nasisira yung reputasyon na pinangalagaan talaga for so many years. Imagine mo, siguro kami minimum po na 37 years in the service Opo. kami. Lahat Opo. kami naging chief PNP, talagang nagserbisyo na maayos. Tapos sa isang salita lang na unverified, biglang masisira yung pinagsilbihan mo sa ating mga kababayan, no? Genoka, eto umami na po Umami na po kahapon si dating General Raul Villanueva. Natutupo ang balita, Genoka. Chismis nga yung pinagkunan. Totoong chismis, John. Chismis po. Oh, Chismis well, Kasi ang sabi, rumors Rumors ang term na ginamit, Genoka. So, Kaya mas nabigla nga. ba kayo ngayon? Well, John, ang sinasabi po ng mga group of Council of Chiefs ay the least he can do is to apologize, no? Apo. Dahil Alright. nadrag yun mga sabi ko nga, the harm was already done. Apo. Yun po ang masakit diyan, John, no, Apo. na sa isang salita na ganyan, alam naman po natin na kung gaano kalakas yung social media ngayon, no? And you will leave all the people to speculate, no? Napakasakit po noon. And of Apo. course, hindi lang po yung mga former chief PNP yan, pati kanilang pamilya, pati po the whole PNP dyan. Actually, as an institution di dyan. po ba? As an institution na bahiran di po ba, Genoka? Tama po yan. No less than the chief PNP, dinadrag Apo. mong ganyan. Nadadamay po yung buong organisasyon dyan, John. Alright. Genoka, nagpalabas ng mensahe itong Council of Chiefs na talagang kung hindi po, bukod sa kanilang kinukundina ng mariin, itong tinatawag nilang irresponsableng pahayag, public apology po ang hinihingi nila. Ngayong umami na si dating General Villanueva na chismis lamang. On your side, Genoka, okay na sa yun? Public apologies siguro, enough? At least, the least that he can do, John, is to make a public apology, no? And the PNP also should investigate also. Siya naman ang tignan kung pwedeng maging liability ni ni General Villanueva for saying a sweeping statement like Apo. that. Apo. Dahil sabi ko nga, pag ganyan po, kailangan maging responsable din tayo dun sa lahat ng ating sinasabi. Dahil tayo po ay nanungkulan sa gobyerno, lalong-lalo na po siya ay former general also, ex-general, madali din po siyang paniwalaan to say na isa siya sa naging intelligence officer. Opo, No? ISAF pa man din. Pero, Yes. Jen, ang binabanggit mo, kung pwedeng kasuhan, gawa ng paraan or magsagawa ng hakbang ang PNP para makasuhan kung kinakailangan. Pero, ang mismong sabi po ni CIDG Director, Leo Francisco, mukhang ihihinto na nila yung investigasyon dahil umami na si dating General Villanueva na ito'y chismis lamang, so walang basihan ang gagawin nilang investigasyon. Do you agree with that, Jen Oka? Yes, tama yan, John. Dahil wala talagang basihan, kaya tayo po nagpapa-interview ng ganito to clear our name, no? Dahil umpisa pa lang, alam naman natin na at malinis ang ating konsensya, John. No? Alright. In fact, hindi lang po ako siguro, all the 24, kung talagang sila lahat. Dahil alam naman lahat na yan ay isang pawang chismis lang talaga. Kaya napaka-irresponsibleng statement po yun, lalo nang ginawa ni General Villanueva. Opo. Kung ikaw po ang tatanungin, Jen Oka, kung makakausap mo siya ngayon, anong mensahe mo kay General Villanueva, sir?
Well, I think siguro po lalong-lalo na pag nagsasalita tayo sa publiko, we should be more circumspect, no, John? Alright. Lalong-lalo na tayo po ay nanilbihan sa gobyerno. Alam naman po natin na lahat ng sasabihin natin dyan ay talagang makaka-apekto. So, probably bilang isang naging official at that, tignan-tignan din natin ang sinasabi natin. Alright, Genoka, tanong lang ako ng konti with your indulgence. Tuloy na po Yes. ba ang pagpasok mo sa larangan ng politika? Tuloy na, John. At maraming salamat po sa inyong suporta. Kukunin na ko na itong pagkakataon na to, John, para magpasalamat na sa inyo. Ano po ba? Local ba? Local, John. Local. Mayor? Tayo, yes. Mayor po? Yes, opo. Alright. Susuyo tayo na bilang mayor ng Angeles City. Alright. Kung meron mga iba pang update on your side sa mga malalaking issue mangyayari sa ating bansa, bukas pong mananatili ang himpilan at programang ito, Jen Oka, para sa inyong reaksyon at pahayag. Baka may karagdagan ka pa, Maraming Jen. salamat, John. Opo, baka may Yes. karagdagan ka pa. Go ahead. Yes, John, unang-una maraming salamat po at pinagbigyan nyo kaming ganito para masabi sa ating mga kababayan na itong mga nangyayari na to ay kailangan po talagang imbisigan ng mabuti. No? Opo. At hindi lang po siguro yung mga naging PNP chief, kundi yung talagang nasa hanay pa ng Philippine National Police para malaman po talaga kung ano talaga ang nangyari, kung bakit lumaki na lumaki yung ganyang naging problema na Opo. particular na po yung sinasabing pogo dito sa Pilipinas. Alright. With that, General Oscar Albayalde, as always, maraming salamat. Magandang umaga. Good luck. God bless po. Thank you, John. Magandang umaga po sa iyo. God bless. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si dating PNP Chief Oscar Albayalde. At bukod kagaya nga po nung binabanggit ko ng mga nakaraang araw, maging yung dating PNP Chief po na kaibigan din natin, alam naman ng publiko yan, si dating Chief PNP Guillermo Gilor Eliazar, personal din pong binanggit sa akin, idininay sa akin, via Viber message, yung kanyang yung sinasabi niyang hindi siya kailanman naging sangkot dito sa kasong ito ng Pogo at hindi po niya kakilala si Alice Guo. Ayaw na lamang niyang magpa-interview dahil sabi niya pahinga na muna ako at nasa pribadong pamumuhay na ako. Alright, so kung sino man po, kung meron pa mga dati pang Chief PNP na willing na magsalita at magbigay ng kanilang reaksyon, again, bukas po ang himpilang ito at ang palatuntunan ito para sa inyo po namang side. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, sumuko na sa National Bureau of Investigation ang 7 kapwa akusado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon mismo kay NBI Director Jaime Santiago, 5 sa mga kapwa akusado ni Guo ang voluntaryong nagtungo sa NBI Central Luzon na kinabibilangan ni Jamie Lynn Santos Cruz, presidente ng Pogo na si Zun Yuan, Technology Center, teka muna parang nagkahalo-halo Rachel Joan Malonzo Calreon, Rita Sapnu Iturralde, Rowena Gonzalez at Thelma Barogo Laranan. Habang dalawa naman ang voluntaryo ring sumuko sa Task Force Bamban na sina Juan Miguel Alpasa at Roderick Paul Bernardo Pujante, na nagsilbing treasurer at secretary ng nasabing kumpanya. Ayon sa mga akusado, nagdesisyon silang humarap dahil sa takot at para na rin malinis ang kanilang mga pangalan na nadadawit sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Nabatid na 4 sa 7 kapwa akusado ng dating alkalde ay kabilang sa arrest warrant dahil sa kasong qualified human trafficking. Isusumitin na ng NBI ngayong araw sa korte ang return of warrant sa mga akusado at hihintayin ang commitment order kung saan madi-detain ang mga ito. Pasada Balita. Patuloy pa rin naman ang apela ng kampo ni dating Mayor Alice Guo na ibalik sa kustodiya ng Philippine National Police para sa kanyang seguridad kahit na nailipat na ito sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology. Matatanda ang kinatigan ng Pasig RTC Branch 167 ang mosyon ng Legal Counsel ni Guo na pansamantalang mailipat sa Pasig City Jail, ngunit bago pa man matanggap ng BJMP ang nasabing kautusan mula sa korte, wala na rin itong bisa. Maliban pa rito, ikinukonsidera rin ng Legal Counsel ng dating mayor
ang kalusugan nito na ilang araw ng may ubo, sinat, kulang sa tulog at bumagsak din ang timbang. Pasada Balita. Kawawa naman pero nung tumatakas wala naman silang naisip na meron silang ubo, meron silang sinat, hindi sila nakakakain, nakayate pa nga eh. Di ba? Nakayate, di ba? Tapos sumakay sa cruise ship. Oh, go na. Oh, tsaka lumalis ng Pilipinas para magpunta ng ibang bansa. Ganon-ganon lang. Tapos ngayon nakakulong eh. May ubo, sinat, puyat, bumagsak ang timbang. Hanip kayo ha. Pasada Balita. Inamin naman ni PAGCOR Senior Vice President for Security at retired General Raul Villanueva, eto na, kapit, mga kabalitaktakan ha. Hearsay, chismis o marites lamang ang impormasyon ng isang dating hepe ng PNP ang sinasabing tumatanggap ng buwanang payola mula sa Pogo at tumulong sa nakakaawang si dating Mayor Alice Guo na makalabas ng bansa. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Leo Francisco, inamin mismo sa kanya ni Villanueva na walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa impormasyon na inilabas ito sa Senado laban sa dating hepe ng PNP. Dahil dito, posibleng hindi na magsagawa ng investigasyon ng CIDG kaugnay sa nasabing usapin. Samantala, wala pa namang desisyon ng PNP kung magsasampa sila ng kaukulang kaso laban kay retired General Villanueva na nagdulot ng masamang imahe sa organisasyon at sa mga dating pinuno ng pambansang pulisya. Pasada Balita. Samantala, muli naman tinanggihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ng House Quad Committee na dumalo sa pagdinig hinggil sa extrajudicial killings noong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ito ayon kay dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo kung saan binigyang diin ito na sa kanyang Viber message na quote-unquote useless exercise lamang ang pagdinig. Matatandaang sinabi ni Manila Representative Benny Abante na plano ng House Joint Committee sa imbitahan ng dating Pangulo kasunod ng mga pahayag ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na kasama ang pangalan niya sa narco-list dahil hindi nito sinuportahan ang dating Pangulo noong 2016 elections. Sinusubukan pa rin anya ng Kamara na imbitahan ng dating Pangulo upang marinig ang kanyang panig sa mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya. Pasada Balita. Magsasagawa naman ang pagdinig ang Quad Committee ng Kamara kahit na nakareses ang sesyon ng Kongreso upang bigyang pagkakataon ang mga kongresista na masusing pag-aralan ang magkakaugnay na issue ng Pogo, illegal na droga, money laundering at EJK noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang inihiyag ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., isa sa co-chairman ng House Quad Committee. Naka-anim na pagdinig ng Quadcom kung saan natuklasan ng mambabatas batay sa mga impormasyon ang lawak at mahabang panahon ng pag-iral ng mga iligal na aktibidad. Ayon kay Congressman Abante na siya ring chairman ng Committee on Human Rights, kinakailangan pa ng maraming panahon upang lumabas ang lahat ng dapat na matuklasan. Sa ika-anim na pagdinig ng Quadcom, napakinggan ng komite ang mga naging revelasyon ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Pasada Balita. Oras! 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Pagpapatuloy po ng ating balitaan, tunggap tayo ng pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Eto ha, umuugong na kudita na naman. Sa liderato ng Senado, dinedma lamang ni Senate President Cheese Escudero. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tumanggi si Senate President Cheese Escudero na patulan ang mga anyay rumor o chismis o
ukol sa umano'y plano na pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ayon kay Escudero, bakit siya magkokomento sa mga chismis na hindi pa alam kung sino ang source. Bagamat aminado si Escudero na ang buong liderato ng Senate ay nagsiserbisyo alinsunod sa kagustuhan ng mayorya ng mga senador. Sinabi naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ginugulo lang sila na naturang rumors dahil tahimik anya ang Senado ngayon. Sir? Ginugulo yung buhay namin dito. Kami. Tahimik yung buhay namin dito. Tinawag naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na haka-haka at hindi totoo ang balitang siya ang papalit kay Senate President Escudero. Nakakahaka dito sa Senado na ako raw yung papalit bilang Senate President. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagkataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat ng mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan yan. Samantala, itinanggi din ni Escudero o ni Senator Cynthia Villar na may kinalaman siya sa bantang kudita. Maging Senator Loren Ligada ay nagsabi na wala siyang idea sa sinasabing kudita dahil nakapokus siya sa trabaho sa Senado. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada And Balita. speaking of Senado, marami po ang pumoporma ngayon. Marami ang nagpaparamdam na gustong maging bahagi ng mataas na kapulungan. At base nga doon sa isang script na nabasa ko, isang story nung nakaraang araw, kabilang po sa mga namamayagpag si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at yung kanyang kapatid na broadcaster na si Ben Tulfo. Kung magkakaroon ng ikangay kung inyo pong iluluklok ang dalawang ito, ang mangyayari, mabubuhay yung T3 sa Senado. Dahil nandun si Senator Raffy, di ba? At kung magiging kapwa senador niya, yung kanyang dalawang kapatid, anong tawag po doon? Anyway, doon po sa mga nagpapaogong, naglalabas sa mga balitang ganyan, hindi na po katakataka yan mga kabalitaan at kabalitaktakan kasi malapit na po yung 2025 elections. Diyan na po talaga magsisimula yan, yung girian, box out, yung pwestuhan, lalo na doon sa mga kakandidato. Kasi po, para maging relevant sila, parang nga naman pagdating ng eleksyon, kung sino yung matunog at pinakamaingay na pangalan o apelyido, yun ang biglang maaalala ng mga botante na ilalagay sa kanilang mga balota. Pero ang sa akin lamang po, maagang paalala ito mula sa inyong lingkod. Huwag niyo naman pong masamain. Ang inyong balota po ang magiging ganti nyo. Ang inyong boto po ang magiging ganti nyo sa mga taong, mga politiko or sa mga nagbabalak na makakuha ng pwesto sa susunod na halalan. Kung sa palagay po ninyo, hindi po sila karapat-dapat. Kung sa palagay po ninyo, magiging pabigat lamang sila sa ating bansa na kaliwat kanan ang kinakarap na problema, ay gamitin nyo po yung kakarapatan ninyong bumoto na huwag nyo silang iboto. Diba? Tama naman Kung sa palagay ninyong hindi karapat-dapat, kung sa palagay ninyong mga wala namang ginawa, kung sa palagay ninyong hindi naman nakatulong at sa halip naging pabigat palalo sa ating bansa, huwag nyong iboto. Karapatan nyo at kapangyarihan nyo yan Samantala, Pangulong Marcos nagluklok ng mga bagong opisyal sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Naglagay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong undersecretary sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga itinalaga ni PBBM si Maria Helen de la Vega bilang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs o DFA, Dominic Tutay bilang USEC ng Department of Migrant Workers at Maria Rica Bueno at Verna Esmeralda Buensuceso bilang USEC ng Department of Tourism. Hinirang naman si Fatima Lee Panuntongan bilang USEC ng Department of Education at Blasila Lantayona bilang USEC pa rin
ng DTI, Department of Trade and Industry. Samantala, opisyal nang itinalaga si Attorney Romando Artes bilang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA halos 2 taon mula sa pagiging acting chairman ng nasabing ahensya. Kasabay nito ipinwesto naman si Joel Querubin bilang member ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Arturo Trinidad II bilang Deputy Commissioner ng Insurance Commission at Nenita Atienza bilang Deputy Administrator ng Marina o Maritime Industry Authority. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong As. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, formal lang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Kaugnay nito, binigyang din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng bagong batas, may tataguyod ang karapatan at proteksyon ng mga Pilipinong marino. Kabilang sa mga itinatakda ng nasabing batas ang makatarungang sahod at benepisyo, gayon din ang ligtas na working conditions. Nakapaloob din dito ang pagpapaunlad sa kasanayan ng mga Pilipino seafarer sa loob at labas man ng bansa. Tiniyak naman ng Pangulo na ang Magna Carta ay alinsunod sa standards for training, certification, and watchkeeping at global maritime labor law. Pasada Bal! Natuwa at pinuri naman ni OFW Party List si Pangulong o ng OFW Party List si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng paglagda nito sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, isa itong pagpapakita ng halaga ng Administrasyong Marcos sa advokasya ng nasabing partido upang mas mapagtuunan ng pansin ang mga Pilipinong seafarer. Nakaloob sa nasabing Magna Carta ang mga karapatan at responsibilidad ng mga Pilipinong marino, terms of employment, benepisyo, edukasyon at kinakailangang pagsasanay. Ayon anya sa tala, 4 sa kada 5 crew members sa barko ay mga marinong Pilipino, kaya't kinukonsidera silang key global workers. Ito po ang kauna-unahang principally authored na panukalang naisabatas ng OFW Party List. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, nakahanda na ang 200 kaso laban sa sinasabing mga nagkanlong o protektor ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Davao Police Regional Police Office Director 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III, nakalatag na ang lahat ng posibleng ikaso laban sa mga taga-suporta ng pastor na naging dahilan para maantala ang pag-aresto rito. Inatasan na niya ang mga police director na nasa ilalim ng Davao Region PNP na maghanda ng hanggang 10 kaso sa bawat individual na natukoy na tumulong sa pagtutugo ng nasabing kontrobersyal na televangelista. Kabilang sa mga kasong ihahain laban sa mga individual na nagtago ng impormasyon ang obstruction of justice at disobedience. Samantala, magsasampa rin ang pulisya ng hiwalay na sedition charge laban sa mga miyembro ng KOJC na nakibahagi sa nangyaring blockade o pagharang sa Carlos P. Garcia Highway noong August 25, kung saan ang nasabing kalsada ang daan patungo sa KOJC compound. Pasada Balita! Nananatili namang prioridad ng Commission on Elections ang kapakanan ng mga guro na magsisilbi sa idarao sa barangay at sangguniang kabataan elections at 2025 national and local elections. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dahil sa tinapyas ng 14 billion pesos sa kanilang panukalang budget na naapektuhan ang dagdag honoraria sana sa mga guro na magsisilbi magsisilbi sa BSK elections. Matatanda ang nasa 49 billion pesos ang proposed budget ng COMELEC para sa 2025, ngunit tinapyas ito sa 35 billion pesos sa ilalim ng National Expenditures Program.
Ngayon po, ang problem po natin, pagdating po ng 2025 barangay and SK election yung Disyembre, nawala po yung increase na yon. So baka po kasi hanapin sa amin ng ating mga giliw na guro, and therefore sana kahit yun man lang ang maibalik kasama yung mga support staff nila, yung mga tumutulong sa kanila sa bawat presinto, meron po sa national and local election pero mawawala po sa barangay and SK elections. Umaasa naman ang poll body chief na may babalik pa ang tinapyas sa pondo sa kanilang panukalang budget sa susunod na taon. Medyo malaki po epekto sa atin. Naniniwala naman po tayo, may posibilidad pa at may kaya pa na maibalik yan. Tayo po naman ay nasa kongreso pa lamang sa kasalukuyan, at kung sakasakali po ay magkakaroon ng bicameral conference committee, baka naman sakali napakiusap natin, baka naman po talagang pwede maibalik. Kahit man lang kalahati po nung 14 na bilyong piso. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, inabot lamang ng 10 minuto ang pag-aproba ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2025 budget ng Office of the President. Batay sa presentasyon ng OP, aabot sa 10.5 billion pesos ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang 10.5 billion pesos sa panukalang pondo para sa susunod na taon ng OP mas mababa ng 1.88% kumpara noong nakaraang taon. Sapat na rin anyang nakalaang budget sa OP para magampanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kakailanganin bilang Head of State, Government Chief Architect ng Philippine Foreign Policy at bilang Commander-in-Chief sa kabila ng ibinawas na pondo sa tanggapan ng Pangulo. Pasada Balita. O, makinig po kayo sa latest ng Filipino Mirror. Naniniwala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang matinding naapektuhan sa unang araw ng transport strike na isinagawa ng grupong Piston at ng yung kasama niyang grupo. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, iilang jeepney operator at driver lamang ang nakiisa sa dapat sanang malawakan, quote-unquote, na tigil pasada. Pinabulaanan din ni Chairman Guadis ang ibinahaging mga video ng nagmamalaking grupo ng transportasyon sa kanilang Facebook page na nagsasabing stranded ang mga pasahero sa Novaliches, Quezon City, Las Piñas City, Caloocan, Pasig City at Cavite. Paliwanag anya, ito'y normal na traffic situation lamang sa mga nasabing lugar. Git pa ng LTFRB official, magpapatuloy pa rin ang Public Utility Vehicle Modernization Program sa kabila ng kilos protesta ng dalawang transport group lamang. Pasada Balita. Matakot po kayo mga giliw namin mga commuter, kung ang lalahok po sa kilos protesta ay yung Magnificent Seven. Magnificent Seven. Kasi yan po yung mga grupo ng transportasyon na ituturing na pinaka-malalaki sa buong bansa. And to think na itong Magnificent Seven na ito ay agree sa modernization program ng pamahalaan. Anong katwiran nitong dalawang ito? Itong grupong Piston, mukhang na to eh. Ewan ko kung anong nangyari ba't biglang humiwalay ito sa Magnificent Seven para sumama doon sa grupo na nagpapakilalang matibay at malaki at malawakang saklaw, pero ika nga wala pa namang napapatunayan. Anyway, oras sa hudyat. Uy, 13.30 minuto na lamang. 8:00 na ng AM. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Natapos ang kampanya ng Blackwater sa PBA Governors Cup sa panalo laban sa Rain or Shine 139-118 kahapon sa Ninoy Aquino Stadium. Kumana ng 64 points si George King sa huling laro niya sa komperensyang ito. Ang kartada ng Blackwater ay 5-5, pareho ng NLEX, kaso pumasok ang Road Warriors dahil sa mas magandang quotient. Ang sabi ni Coach Jeffrey Carriazo, just one of those games where I challenge the team to show what kind of character we have. Obviously, last night's game before going to sleep
we felt a little disappointed with not being given a chance to at least make the playoffs. But at the end of the day, how we looked at it and the lesson that we've learned is there. You can never rely on others to move forward. Cedric Bearfield may 21 points, habang si Richard Escoto tumala ng 13 points at 6 na rebounds para sa bossing. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Balita mula o latest mula sa Business Mirror, inaasahang magtutuloy-tuloy ang balance payment o balance of payment surplus hanggang sa susunod na taon dahil sa global demands at domestic economy. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa third quarter projection, ang surplus ay inaasahang nasa $2.3 billion hanggang matapos ang taon, habang nasa $1.7 billion naman para sa 2025. Ito'y dahil na-sustain ng Pilipinas ang positibong global at domestic economic growth, patuloy na pagbaba ng inflation at pagsabay ng Pilipinas sa tinatawag na World Trade Activity. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 7 katao ang patay habang 10 iba pa ang nawawala sa malawakang pagbaha at landslide sa Ishikawa, Japan. Kasunod ito na walang tigil na pag-ulan, umapaw na mga ilog sa ilang bahagi sa nasabing lugar na nagdulot din ng malawakang pagbaha. Patuloy naman ang sinasagawang rescue operation ng mga otoridad para sa mga apektadong residente. Pasada Balita. At sa ating good news, hindi raw po talaga maipagkakaila ang talento ng mga Pilipino sa larangan ng pag-awit. Bumida ang Filipino Community Choir ng Los Contantes de Manila sa 72nd Forcoso Polifonico Internazionale sa Arezzo, Italy. Jera, hindi mo naman ako pinrepair dito. Ibang klase pala itong mga salitang ito. Italiani. Nagpakitang gilas ang Filipino Choir sa pag-awit na isa sa kanilang winningest pieces na Rosas Pandan, kung saan nasungkit din nila ang first place sa kategoryang Compulsory Sacred at Secular. Ayon kay Darwin Vargas, isa sa mga kasama ng choir, hindi lamang para sa kanila ang pagkapanalo kundi para sa buong Pilipinas. Pakinggan nga natin. Bumigay yung boses ko. Hurrah! Ang galing ha, kita mo ha. Yan po yung Filipino Community Choir na Los Contantes de Manila. Nanalo po sila sa isang patimpalak sa Arezzo, Italy. Alright? Bago po ako tuloy magpaalam, happy birthday po kay Lady Eliza, ang isa sa mga anchor ng Pilipinas ngayon na. Gayon din kay Cyrus Kanya, DWIZ Aleo Messenger, Happy birthday! Angel o Angel Sagales, Tech ng Naga, at kay Yusek Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Yusek De Vega, good morning at happy birthday. Alright, paalala ko lamang, habol ko lamang ha. Magsasagawa po ng nationwide simultaneous earthquake drill sa ikatlong quarter ng 2024 sa September 26. Huwag po natin kalilimutan yung ating paghahanda para sa pinangangambahang pagtama sa bansa na huwag naman sana mangyari nung tinatawag na The Big One. Pasada At Balita. sumayin niyo po ang Tuesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod
ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang karambola. Oras sa udyat, eksakto yung punto. Alas 8 na ng umaga. You know, woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.